So nga itong pag-aiskutan, may suno, ang sa ikapat nga bahin sa kaning gitaw itong sola gratia. So, ato makuhan nga, what do we mean by sola gratia? Nga, that salvation is only by grace alone. No? Nya, as we go on, we have this gitawag nga 2 points nga ang giandam with sa gitawag ng mga subpoints, no? So una migsoon, we know that kaning pagtulunan nga kaning gitawag nato nga by grace alone, kay dili lamang o wala lamang ning butho ba o karong panahon na, no, nga by grace ang kaluwasan, but ato makita nga it started gyud sa panahon pa sa diyang si Agustin, no, ngadto kang Pelagius nya ato na i-discuss later on niya, o hantod sa panahon ni Martin Luther, o hantod na sa Reformation na clarify ang mahitungod sa kaning gitawag tong salvation is by grace alone. As what the theologians nga ningon sila nga it is more than sa gitawag na to nga phrase nga we are saved by grace alone, no? So diha nga sa atong introduction migsoon, ato makita nga what do we mean by grace alone, sola gratia. So duha ka punto di atong pag-iskutan, that the only way man can obtain salvation is by grace alone and not by works or done by merit. Ikaduha, that salvation is by grace alone from its plan, execution to consummation, no? Sa gikan sa pagsugotan sa pagplano plandanan sa pag-actualize o gitawag nga realization in history, and also sa gitawag sa malabot sa consummation sa katibukan gayud niini. So manang ison niya within that sa conviction sa first point heading na to, that the only way men can obtain salvation is by grace alone. Subpoint A, grace is a response of God to fallen humanity. So ato makita throughout sa scripture nga kaning grace kay dili siya something sa New Testament lang na develop, but rather ato na makita sa ingon pa pagnagi, no, nga ang mga naunang mga solas kay first atong masubay ngadto sa in the beginning o sa book of Genesis. In the same way po diha ta mosugod magsuon sa kanang gitawag natong grace, no? In Genesis 3 verse 8 to 9 mo na atong makita, and they sa diyang ang Dios ni kuman ngadto kang Adan, no, nga dili makaon sa mga bunga, but ato makita dire sa verse 3 8 to 9 sa panahon nga sila ni supak sa maong sugo sa Dios ngadto kanila, ato makita ingon dire ang verse 8 to 9, and they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Okay, sa prior na nga verse migsoon in chapter 2 ato makita diya mo na nga before ni abot sa kaning nga bahin sa chapter 3, as kanang sa kung if we read sa Genesis from the beginning o kanang sa kinaunang higayon nga ato na siyang gibasa, kay ang imog yung ma-anticipate sa panahon nga nakasupak si Adan, kay mo ning giingon dire sa Genesis chapter 2 verse 15 to 17. Ingon diha, the Lord took man and put him into the garden of Eden to dress it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. So having this gitawag tong kanang
pahibalo o pahimangno ngadto sa Dios ngadto kang Adan nga the moment nga mukaon ka na mamatay ka gayud. O as we go on sa chapter 3 sa Genesis ato makita dito nga Adan, no, Eve ni partok sa gitawag nato nga forbidden fruit nya din iyang gihanded down dito kang Adan. But ato makita dito nga ang command sa Ginoo nga in that day that you should eat sa kanang fruit, thou shalt surely die. Ato makita ito nga murag it seems nga wala man makuan. Instead nga ang ipahamtang sa Ginoo, because God, we know that He is just, nga kundi kung unsa gani o aduna gay sala o kalapasan nga nabuhat, ang Dios mo silot gayud ngadto sa katawhan. Ug mao na ato makita diri nga instead nga na God ato makita diri shows gitawag ito nga grace ngadto kang Adan, no, nga instead unta moingon siya ngadto kang Adan nga kay imo man gikaw ng bunga then mamatay ka. But rather ato makita diri nangita ang Dios mo na first nga gitawag nato nga nakita nato maison ang grace sa Ginoo nga kundi sa diyan nakasala si Adan og nitago sa og si Eva sa mga fig leaves. Ato makita diri hid themselves ato nata in the presence of the Lord. Ato makita the Lord God called to Adam, no, ato makita diri the Lord God walked in the cool of the day sa garden og ningong ato kaniya, man, where art thou, no. So it is gitawag ito nga first nga appearance sa gitawag ito nga grace. Kay in Romans 6:23 kay there's wages sa sin and that is death, no, nya ato makita nga grace ang nakita ito sa panahon ngadto kang Adam. Og Ephesians chapter 2 verse 4 ato makita diri, but God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us. So ato makita diri it is because of sa gitawag ito nga mercy sa Ginoo, no, ang kaning gitawag ito nga grace. So mo instead nga ang Dios nga which is there's no wrong nga na kaniya to execute sa gitawag ito nga righteous o gitawag ito nga just nga recompense sa sala nga nabuhat ni Adan. Ba ato makita diri nga He chooses grace, no, He chooses mercy. Mo ato makita yeah, but God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us, in verse panpod sa Romans 5:8 ingon diha, but God commanded His love ato makita diri in that while we were yet sinners Christ died for us. Ato makita diri nga God commanded His love toward us, mo ingon ni Paul ngadto sa mga taga Romans, in that while we were yet sinners. So there's no something or appealing kani sa tuwa na kundi we became worthy objects among love sa Ginoo o grace, but rather sinners, no. In Romans 5 ato makita pa diri in Romans 5:15 here ato makita ang pag-federal headship, no, ni Adan. Romans 5:15 12 to 15 o 15 ayun diri, but now as the offense, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace which is by one man Jesus Christ had abounded unto many. So ato makita diri nga pinaagi sa usa ka paglapas ni Adan. So ato makita gyud ang kitawon ito nga kanang structure, no, sa Dios kung how iyang idil ang maong sala. So Adan, ang Dios ni put niya ngadto sa garden in the stead of all gitawag ito nga as our representative to all humanity to test ngadto sa garden, but yet ato makita Adan still na fall siya, but instead sa iyang pagka-fallen niya nga kundi ang Dios angay unta mo recompense sa iyang sala nga nabuhat. But ato makita diri ang response sa Ginoo is grace, no, ato makita nga. Let me quote maigsoon sa akang sa book no ni Carl Truman sa Sola Gratia, and the grace
is intimately connected to the fact that human beings are fallen and thus deserve the wrath and judgment of God. Grace, we might say, is a response, an application of God's character and attributes to human rebellion. Grace is that aspect of divine action by which God blesses His rebellious creatures, whether through preservation or common grace or salvation special grace. It characterizes the manner in which He deals with those who through their rejection of Him as their Creator and Sovereign deserve nothing from Him, and yet whom He still chooses to bless. So ato makita, it is out sa gitaw na itong sovereignty sa Ginoo. He chooses grace instead sa gitaw na itong karang judgment or wrath niya mismo, which is angayan man, no? Dili man there's no something wrong sa Ginoo if He will execute sa mong judgment kay mao gyud yang pandito kang Adan. The moment nga makaon ka na ni mamatay ka gyud. We know no throughout sa scripture nga katong death dahil nga gikon sa Ginoo, not only gitaw na tong physical, but it will end up sa gitaw na tong eternal nga separation sa Ginoo gyud mismo, no? So ato makita nga kanang death dahil. So but yet ato makita dito nga God chooses to give grace ngadto kang Adan, no? So it is out of gitaw nga sovereignty sa Ginoo na iyang gikaluy-an si Adan. In subpoint B, may soon, grace cannot be obtained by our own merit, no? In Ephesians 2:8 ato makita diha nga, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So ato makita sa mong verse nga ang grace sa Ginoo kay cannot be obtained through our own merit. Kay in the verse 8 ato makita nga, for by grace, gikon ni Paul nga, for by grace are you saved through faith, and that ug kaning nga grace ug kaning faith is not of yourself, of sabot dili nagagikan diha kanimo nya, dili lang kay kana, but gipaklaro po diri nga it is the gift of God nya. And again, in the second gitaw na tong demotion diri ni Paul, dili na kay nagagikan within sa man, but rather ato makita din not of works pod sa iyang pwede nga mahimo o maangkon niya. So muna nga sa verse 9, not of works lest any man should boast. So ato makita nga aron walay tao nga makapasigarbo, no? Nya in Romans 4:1 to 5, in the what shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh had found? For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of death. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. So ato makita diri ang contrast between sa gitawag na tong grace o kanang gitawag na tong works nga kundiin ang gitawag na tong grace ato makita dai kay dili ma-attain o dili mabatunan pinagi sa atong kaugalingon. Kaya ato makita diri kung pa nga si Abraham mismo, no, kung kani pang sa declare niya nga righteous sa Ginoo, justify siya pinagi sa iyang works niya, then he have whereof the glory nasa nga makapasigarbo siya kay aduna siya part man, no? But rather ato makita nga ang grace day is gitawag na tong opposite sa maong gitawag na tong merit or works, no? Ato makita in Romans 11 verse 6 po tingnan diya nga, and if by grace, then it is no more of works, otherwise grace is no more grace. But if it be
of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So ato makita diri nga ang grace, if it is by grace, yun diri nga, then it is no more works. So dili siya works, no? Kung grace, yeah. Ya kung ato makita, otherwise grace is dili na grasya kung works di siya. But ato makita diri grace, then is, but if be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So ito makita nga ang grace ug ang works kay kaatbang maigsoon, no? Kung gitawag nga bisan lang pag-angkon sa mong grasya sa Ginoo, kay sumala pa sa verse 8 sa atong text sa Ephesians 2:8 nga that grace is the gift of God, no? It is the gift of God. Nya ang duha ka negative diha kay it is not of ourselves, dili gikan nato. O ikaduha, dili pod through sa atong pag-attain ani, pagbaton ani, no? Sa verse 9, not of works, lest any man should boast. So kaya atong makon magson kana kay akong gi-adre magson kanang gitawag ato nga the Roman Catholic, no, believe they are saved by grace, by grace plus gitaw na to nga merits. So ano makita mison baya sa gitaw sa Roman Catholicism, via administration of the sacraments of baptism, nga kundiin ang usa ka bata, no, nga gibautismuhan kay pinaagi natong pag-administering sa mga sacraments of baptism, he is gitaw nga fully gyud nga na not only nga na-justify in a sense outwardly but inwardly pud na regenerate siya. So ato makita mao na ang ilang nga bahin. Nya and that kanang nga bahin kay it is by grace, no? It is by grace. But ato makita rin migsoon nga that gitaw to nga kaning bata budako siya, magkinabuhi pa siya, then ma-fall siya sa mga sala, no? Kung ato makita ma-fall siya sa mga sala, then diyan ang masulod ang mga sacraments gitawag nga penance, na kundi kung makasala siya venial sin kay through sa penance niya, pag prayer nga sa priest o everything nga mga good works nga iyang mabuhat niya to prevent niya sa gitawag nato nga dili gid siya mahagba sa gitawag nato nga kaning kaning sa pinyal o sa kaning gitawag nato kaning usa the mortal sins, no? Kaya ato makita ang nana. So mao kuno na ang kuan nila kay knowing ang tao kay dili pa man siya gyud perfecto, no? So in the beginning kuno it is act of grace sa Ginoo nga gi sanctify and gi justify siya nya gihimo gid siya nga holy gayud, no? So dili siya something nga marag dili huli gid siya, but throughout siyang kinabuhi lang kay masigib man siya kapandol tungod sa sala, then mo na the necessity sa gitawag to nga pagpinance niya na, no? Pinagi sa pag-confess dito sa priest, pagdo gitawag to nga good works, no? O kanang gitawag to nga devoted religious action, no? Na kundi iyang pagabuhaton niya. And again, I quote Remigson sa gikuan ni Carl Truman, a theologian of glory believes that justification, for example, must first of all be rooted in something within the individual. God never declares someone to be righteous who was not actually righteous to some extent, and God would never be gracious towards someone who had not first demonstrated that they were worthy of grace at some level. So mao na yung ilang gitawag nga view nga di pwede ang Dios kuno mo declare nga He is righteous, which is kanang sa atuwa nga we know that the faith nga kundi na justify ta is legally and outwardly nga we are made gitawag to nga o declared righteous. But there sila nga binuang kuno nga bahin kay sa scripture ato makita nga ang tanan kuno nga gi declare nga just sa Ginoo kay
nagkinabuhi gayud ug gitawag nato nga matarong, which is true. But Luther kanang nag-set og gitawag nato nga distinction ba when pertaining how can a man be made right God nya. Ato makita nga it is true by justification, no, declared righteous man ingon ni Luther nga simultaneously righteous at the same time kay sinners. Yeah, but we do not as what ilang Stroman diri kanato nga kanang way problema kuno. So kay we profess kuno nga ang kaning kamaturan nga we are justified by faith alone kay as garments mo kuno o robe of righteousness pagtabon ra, but inwardly we are not gitawag nga kanang righteous o dili gyud matarong. So ang mo make sense kuno at the end of the day human ka mamatay bisan pag nagpakasala ka sa tibok nimong kinabuhi, then why problema. So manay lang kon sa tuwa, why problema kay knowing dili na maando nagi sa kinsa tong justify sa Ginoo. But ato makita magsuon nga wala na nato gi padapling nga bahin kay we know, no, ato na ikon so na magsuon nga that gitaw nato nga to set clarification o distinction ba sa gitaw nato nga justification kanang gitaw nato nga regeneration, which is also nga it is by God's grace na yun. Nya, ato makita diri migson mo na nga ilahan ko lang nga dili kuno pwede makahimo ang Dios nga moingon nga righteous na tawhana when in fact nga ligo ra siya natabunan sa pagkamataron ni Kristo, but inwardly kay di siya righteous. So ilang argument diri that in order nga ang Dios dili siya mahimo nga unjust, so sa diyang ang Dios ni declare ko siya righteous sa usa ka makasala, not only outwardly but inwardly gayud nahimo gyud siyang righteous. But again, ato makita diri nga throughout siyang kinabuhi, do mingon sila nga he is now in the state of grace nya, nagwalk sa grace nga mapandol hagba nga man musod diri gitawag nga penance later on hangtod sa gitawag nga purgatory. Kaya ato makita mison nga nag-imply gayud siya gitawag nato nga works, no, sa tao, no? Kay mao mo ganiyang argument nga gikuptan o gikontrahan ni Martin Luther migsoon kanang gitawag nga ang view concerning ni Gabriel Bell concerning sa gitawag nga pactum o gitawag nga kasabutan kuno between God ug sa tao. Ayon dre ako lay quote dre katruma yung Bell wrestling with the question of how an individual could attain state of grace. Saon pagkuan nga makatuntong siya, maka-attain, makabaton siya sa mga grasya. Formulated the idea of the pactum. So si Bill may nagbuhat din nga idea kaning gitawag nga pactum or a pact between God and human beings. O gitawag nga kasabutan between God and human beings. The basic idea was that God has committed himself to bestowing a state of grace on those who literally did what was in them. Kung sa indaan nila, did their best. So, ato makita diri, this initial doing, what they could, kaning initial doing, kung sa mahimo nila, was called congruent or reward merit. So, ato makita diri migson, nga ang Dios kuno mo reward sa kaning grasya ngadto kanila sa ilang nag-imply diri nga sila it is based sa ilang kaugalingon mismo kung sa ilang mahimo nya. Ingon diri nga because it was only because sa katawag ng congruent merit, because it was only accepted on the basis of the pactum. So nay ideya dre si namugna si Gabriel Bell there must be itawag pactum no kasabutan between God and human sinners na kundi nga kung ilalang buhaton ilang pinakamayo mahimo ato makita dre, then God will grant nila mo reward dito nila sa kaning grace. Kaya it is the context ko sa gitawag na to nga kaning pactum, no? Nya Henry pod padayon ta mison Henry nga
once the individual was in the state of grace, then they could then produce condign or worthy merit, intrinsically good works that was performed by grace. So kanilang good works, it is performed by grace kay baya sa gitawon to nga kanang in the first kanang sa administration sa mga sacraments through sa baptism, ato makita diya nga it is in the context of grace. So pero but again kaning good works kay meritorious ni siya, no? So dili siya something nga murag wa ra kay it is in line mo kuno sa grace. This approach is often characterized in the scholarly literature as the representative of via moderna or the modern way, as opposed to via ito itong antique o antique o ancient way. But ano makita rin ang mison kani nga kan mao ni ang kan ni Luther concerning ani ba kay it implies though may in the stricter sense murag may something diri nga kan nga kaning pact ba o kasabutan o kanang nay agreement between God ug sa human, no? But ano makita ba nga bisan pa ato na ipadaplit migsoon kanila nga bahin nga kundin ba nga to do the kung sa ginaan nila para pag-attain sa kanang gitawag nga state of grace. Nag-imply kuno kung pa ni Carl Trueman sa una-una ni Luther nga nag-imply nga some sort, no, man has the capability, no, to do, to attain sa kaning maong grasya sa Ginoo. So mao na ang gikunan ni Luther nagson, no, kung mahimo wala gyud gamay bisag merit sa tao, no, kung mahimo. So sunod migson ato ikampo dire migson kanang gitawag nato nga okay. Let's continue ito. Sunod rin migson ato mo makita migson nga if ang imong works mismo kay dili kanang able migson ato makita dire no worries, no, sa Roman Catholicism because they have this gitawag to nga the treasury of merits, no, nga din done by Christ and the good works prayer of the Blessed Virgin Mary and the saints. So sabot kaning treasury of merits, those kaning ang gibuhat ni Christ, it is satisfied na, it is kita ito nga kanang kuan pa ug sa kan ba kaning itong word nga super erogation ba nga nilabaw pagyud pagayo ang gibuhat ni Kristo. Dili lang kang Kristo apan sa gitawag nato nga mga kang Mary o sa mga saints, sa mga followers ni Christ. Sabot din nasubraan nilang pagmatarong o ilang paggabalaan mo na ang gitawag nga supererogation. So karon this gitawag nga treasury of merits migson ato makita it is gitawag nga dili lang kay nasubraan man sa ilaha, so na treasure ngadto sa langit. May verse na ani kay in sa Matthew kuno nga lay not upon treasures on earth kuno mo nilang verse na but lay treasures in heaven where wa kuno kanang mga mudunot ba. But ato makita migson nga ang kaning treasure of merits po dili lang kutob dia but it is gitawag to nga mabatunan, no, sa mga katawhan, no, o sana o ma-share nila sa kahit sobraan man lang pagkamatarong, so pwede ni ma-share nga to sa uban o para ma-enable nga maluwas pod sila, no. Ya mao na ang kwani gitawag to na ni mao ni ang commission nga ko din. We know nga si Tetzel Magson sa discuss gapon nato makita ito nga nagbaligya sa gitawag to nga indulgence, no, selling indulgence ya napo dito nga ang kwan niya sa iyong panibadsudulan gapon nga to makita pa sa record pod ni Tetzel sa iyang preaching niya kay kanang nag-auhag ba sa mga katawhan ba nga bisag gamay lang kuno nagpakwan siya ba impersonate siya ba sa mga kaliwat, no, sa mga buhi nga nangamatay na mga wa gyud mo kakuha na mo bisag gamay hapiti unas bisag gamay lang nga sinsiyo, no.
So mo nang kuan dito, but we know nga ang indulgence mixon sa ilang kuan la kay it includes kanang gitaw to nga dako kay na siya nga bahin, but diri dapita gibaligya ni gitaw na to ni Johann Tetzel mixon mo na siyon pa nga as the sun sa gitaw na to nga as the sun as the coin in the copper rings, the souls in the purgatory springs, no? So ato makita mison do dili siya mismo mo ingon na but mo na implication sa yang gitaw na to nga sa yang atong message kanang gitaw na to nga preaching niya, no? So mo na yung kwan niya, so na known mison sa throughout sa reform history mison na si Tetzel mao gini yang gibuhat, no? Selling indulgences kay tungod sa para sa pagfans, no? Sa gitawag ng basilika na itong panahon na pagtukod ba. Okay ba ta nga ayon pa dito ang indulgences pud kay dili lang kutob diha apan kanang para kuno sa mga charity uban pa mga kalihukan. But dili dapita to makita nga mo na yung pinumpong pa ni Pastor Ramen the secret weapon, no? Ni Pope Leo nga kundi ato makita nga para sa pagpadali ba sa pag-construct sa basilika sa nasa Roma karon ison nga ato makita. So mo ni si Tetzel usa sa gitar to nga sales agent ni panahon na, no? Aron mahawas ang mga katawhan, no? Nga nasa purgatorio ato makita. O ka mapadali o mapapalesen nga na ang mga term nga ato mabasahan. But magso na to makita this gitaw na to nga teaching na kundiin gikuan ni Luther magso ato makita siya na ko wala o dili ni siya gitaw na to nga paghuay lamang, no? Kay it is gitaw na tong already na nga gitaw na to nga kaning nahitabo ba o already na nga kanang debated throughout sa history panahon ni Augustine Mixon ato makita didto kang Pelagius nga kundiin nga kaning prayer ni Augustine, no? The famous prayer of our Saint Augustine Mixon that God command what thou wouldst and grant what thou dost command. So bot pasabot Mixon dili dapita si Pelagius kay wa siya problema sa gitawag na to nga first phrase God command what thou wouldst, kay because in the first place God has all the authority nga mukuman sa yang creature niya. Ang problema lang ni Pelagius kaning kadua nga phrase and grant what thou dost command, kay nag-imply kuno nga ang tao sa kung sa isugo sa Ginoo dili gid siya makatuman mo nga nang kinahanglan nga i-grant Ginoo mo ning prayer ni Agustin ug mo ni nakapakuan ni Pelagius, kay Pelagius hold sa yang doktrina magson nga ang tao kay wala gyud ma-fall o walay fall o nay fall nga tabo, pero ang scope sa mong fall kay wala mo apekto sa katawan o wala ma-inherit nato ang mong fall, but rather ang rason kuno nga nakasala ta karon at doon natay sin nature o gitaw to nga o doon natay sala, no? Kay sin nature is original sin, so wala siya mabilib sa kaning gitaw to nga original sin. Para niya kung si Adan nakasala nga to sa garden then iya to wa ta madamay kuno, but ang reason nganong makabuhat kag sala tungod kay na-influensyahan ka ni Adan o na-influensyahan ka mo na nga for Pelagius migsoon imo gyud mabatunan ang maong grasya sa Ginoo through sa imong works, through sa imong kaugalingon. Pwede ka maka-manufacture o gitawag na to nga good works nga saving siya. So mo na ang ni Augustine Mixon nga grant command what thou wouldst and grant what thou dost command. So ato makita diya it is gitaw na to nga sa panahon pa ni Augustine 4th to 5th century Mixon nga debate. And again ato makita nga kani nga pagtulunan Mixon ato makita diri nga ang kaning gitaw na to ba unsa day nahitabo, no? Ngadto sa garden unsa day nahitabo giday didto, no? Does it tinuod ba nga wala gyud ang tao maka
inherit sa maong sala. Ato makita mison una ato tanawon diha tulo ka bahin una, man is fallen, the scope. So ato makita nga all humanity, no? All humanity mison kay ingon pa sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. In the context of this Romans 3 mison, ingon ni Paul, what advantage, unsa may advantage sa mga Hudiyo? In Paul, much way. Kay ang oracle sa Ginoong ngadto gihanded down nila. But bisan pa ang mga Hudiyo, ang kudiin kanang in the layman's term zone, duol sa luwag, kay di gyapon righteous sa tubangan sa Ginoo. More than ang problema sa gitawag to nga Hudiyo mison in chapter 10 sa Romans, they are trying to establish their own good works apart sa gitawag to nga good works nga gi-revealed sa Ginoo, anak ang Kristo. Mo nga in verse 3:10 ingon diri kang ni Paul, as it is written, there is none righteous, no, not one. No, even to the people of God, which is the Israel. Nya ato makita diri ang this scope magson dili lamang, no, Hudiyo o Gentiles, but rather all people mison without gitawag na to nga distinction. In Romans 3:10 at 3:23, mao yung for all have sinned and fall short of the glory of God. So tanan nakabsan sa maya sa Ginoo kay tanan nakasala. In Romans, later on in Romans 5:12, ato makita diha mo ni Paul, wherefore as by one man's sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So diri ato makita ang pag-standay ni Adam ngadto sa garden, wala siya mo-stand as gitawag nato nga iharang kaugalingon nga gitistingan sa Ginoo, but rather ang Dios, no, throughout sa gitawag nato nga sayang pagawais o gitawag nato nga wisdom magsod, ni choose og certain nga tao who is above us all, no? Kato makita, he was made gitawag nato nga perfect maigsoon in a sense, not in glory, but rather perfect in a sense nga they have this gitawag nato nga ability to not to sin o ability to sin. Kato makita. But in the garden, ato makita, wherefore as by one man sin into the world, and death by sin, and death passed upon all men, for that all have sinned. So kato makita diri day, siya dan stand siya dito sa diyang na fall siya day. Wa siya stand alone sa iyang kagalingon, but rather he is standing there as our representative throughout the whole humanity and ages. Bitaw na to nga tanang katawhan, no? Kato makita sa diyang na sana this gitaw na to nga perfect, no, nga create sa Ginoo. Ato makita kay na fall ngadto sa garden. Nya ang iyang pagka-fall kay dili lang kay sana ngadto sa iya, but rather it is itaw to nga imputed also ngadto sa mga iyang posterity niya sa tanang katawhan mga to makita mison. Muna sa sunod na to nga bahin, man after the fall cannot please God. So mao ni ang pani Luther, na mao ni ang kanang kaguol sa iyang kasing-kasing ba. Kay this view of Bel nga kutob sa atong mahimo within nato. So ang pani Luther kay sa mo kani nga na may sin, na guilt sa kung nauna na nga masig condemn nako. Nya no matter unsay buhaton ako di ko maka-please sa Ginoo. So diri man after the fall cannot please God, because ato makita sa diyang na fall ang tao misod, the covenant between God and Adam, which is the covenant of works, ato makita dito kay already na fallen. Ang covenant of works ngadto kang Adan. Nya ato makita diri Adan sumala pa sa Second London Baptist Confession of Faith nato, giinduhan siya sa ability to not to sin o to sin ngano man. Ato makita daw gikuman sa Ginoo nga dili ka mukaon na ning maong bunga
So sabot dahil na siya ability nga dili gyud kaon nato. Not only that, but the moment yung kaon ka na mamatay ka gayud. So left by his own free will, no? Nga kundi wala siya wala ang Dios mangilabot, but gileft siya sa iyang kagalingon. Ato makita Adam took sa mong fruit o pinaginana. Ato makita he has lost sa ability to please God, and not only him but also ngani kanato who is his kita ito nga mga descendants of posterity. Ato makita migsoon in Ephesians 2, no? Verse 1 to 3 mo ingon, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in thy past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit now that worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of the flesh, of our flesh, of fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as others. So, gi-remind ni Paul ang mga taga-Episo nga wala tay kalainan. Bisan pa in chapter 1, we are the elected people of God. We are no gitaw nga way kalainan sa mga katawan sa kalibutan kay once we were, no? Mano yung ni Paul. But diri ato makita mison nga ang kahimtang nato, we are dead di ay in trespasses and sin. Nya ang kaning nga pagka-dead ato makita diri dili ni siya something nga dead nga makaproduce ka good works, but rather ato makita ang kanang pagka-dead diri only in the contrary, no? Diya sa Ginoo, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit now that worketh in the children of disobedience, among whom also we had all our conversation in time past in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, whereby we nature, no? Whereby nature, by our fallen nature, children of wrath. So, anak sa kaligutgut sa Ginoo. Yato makita diya nga, mo nang works sa tao, human siya na fall. No? Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. No? Not only that, my son, in Romans 5:10, ato makita dire, we are not kita to nga kanang passive, no? But rather we are active. In the contrary, no? In Romans 5:10, for if when we were enemies, we were reconciled to God. So ato makita in Romans 5, ato makita not only nga we are enemies, but prior to this, ato makita we are ungodly, we are sinner, and we are enemies of God. No? So mo na itong kahimtang toward God. No, mo na nga may ka makadukag something good, ang tao pa nga buhi, makabuhat o makalihok pa ba siya? Ang kanang tao nga patay. Ato makita wa siya something ay ka-offer nga good, but rather ang iya offer mo mga bati, no? Kung in the human gitaw ito nga illustration mission, ang death wala ka-offer nimo kundi ang sting ra gyud sa iyang pagkapatay niya, no? Nga muduot sa imong tawag na ilong ba ang kabaho. So ingon na ta migsoon diya sa tubangan sa Ginoo. Mo na ang kahimtang sa tao, no? He cannot please God. Yato makita po in Roma, gitaw na ito nga John 3 verse 19, this is the condemnation that life come into this world, into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Muna, there is none righteous, because there is no one nga do of deeds that good or righteous, but rather they were gitaw ito nga evil. Ato makita po migsoon nga men love darkness rather the light comes sa paglight. So ato makita dahil nga human sa fall. So the idea nga makabuhat kag something good o maka-praise sa Ginoo kay kuan ra kanang kanang imagination ra sa tao, no? Okay, ang reality ato makita ba, the reality, we are lovers of darkness, no? Rather sa mong light, because we're deeds ato makita we're evil, no? So not only that, in sa
1 Corinthians chapter 2 verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So ato makita para niya kaning mga butang nga espirituhanon, way kapuslanan o kanang foolishness, binuang, no? In Romans 8:5 po nga, for they that are of the flesh do mind the things of the flesh, but they that are of the Spirit, the things of the Spirit. So ato makita day, man by his natural fallen nga gitaw na to nga kahimtang, ato makita he cannot please God, no? Digid siya kahimo niya na migson by his own gitaw no nga capacity, by his own gitaw nga generated, no, or manufactured sa iyang kaugalingon. Mo na yon sa tong verse, di ba? For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, no? That of yourselves, not of works, ganit po. Ito makita. Mo na migson, ano makita dire day ang state sa man nga kundi he has lost sa gitawag na to nga ability to obey sa Ginoo, di ba? As what our reformers say, migson, prior sa gitawag to nga fall, ato makita we have this gitawag na to nga posse non peccare, sabot the ability to sin, o posse non peccare, the ability not to sin. But after the fall, nahimo siyang non posse non peccare, sabot dili na wala na ability nga dili makasala, always na makasala mo na. We are not gitaw na to nga we are not kanang sinner kay nakasalata, but nakasalata because we are sinner, no, by nature. So mo na migson nya paday na migson, not only nga cannot please God, ikatulo, man cannot save himself by his own good works, no pilagi sa kaugalingon. Verse kandre, not of works lest any man should boast. In Isaiah 64:6, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are like as a filthy rags, no? Ato makita diri nga atong righteousness were like filthy rags sa tumang sa Ginoo, and we're all do fade as to leaf, and our iniquities like wind have taken us away. So ito makita nga to attain sa kanang bahin, to attain sa taon na to nga state of grace by our nga maluwas ta, impossible siya mison, no? Romans 3:20 po ingon dia, bisan pa ngadto sa kanila mga Hudiyo nga kung dito gihatag ang balawd sa Ginoo. Therefore Romans 3:20, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin, no? So mo ni ang nakasipyat sa gitawag na to nga mga Hudiyo in chapter 10 sa Romans, kapatid, they are trying to establish their own gitawag na to nga good works or righteousness which is through the law, no? Nga kundi ang law kay dili na makahatag sa mga kinabuhi, but rather only condemnation, no? Ang law always nga nagpa-remind ba nganay kanato ngadto ta kanila nga di ka kaluwas ito. You need someone, no? You need someone nga mao gyud mo luwas nimo, no? Imong deeds nimo dili ka imo. So mo pa nang dire migson nato makita nga sa Titus 3:5, now not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. Di ba ito makita nga not of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. Di ba? Inidrepod sa kan sa atong text in gitawag Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, diri magson, let me quote again ni Truman Magson. And diri concerning Luther, Luther means concern is to deny any role to human merit in salvation
and by doing so to offer a foundation for salvation on which true assurance can be built. In bondage, Luther himself recalls how he strived for many years to achieve assurance of God's favor through his good works. He notes that this was a false errand, for as long as even one element in salvation remained dependent on him and his strength, he could never be certain that God would indeed ultimately be gracious to him. No? Isag slightest gamay, no? Nga nay naggikan dire kaniya mapumpan Luther. Di siya makasiguro nga ang Ginoo kay totally ba gyud ultimately gracious nga na kaniya. Kung nay part dire kaniya, no? So ato makita mo ning main concern gyud ni Luther to make it clear that salvation is by grace alone, no? Ya, sa second point na mison. Baro po ko tanos oras na. Ilan? Sa second point that salvation is by grace alone from its plan, execution to consummation. So dire ato makita mison, no? Ang gitawag nito nga kon ba kanang why is it by grace alone? Because ato makita from the beginning to realization to consummation, it is grace alone because it is alone the work of God. In order that men can be saved, first sub-point na tayo mison, God must intervene. No? In order para maluwas ang usa ka tawo nga makasala, dautan, walay mahimo sa iyang kagalingon, God must intervene. So dire ato makuan mison, ako lang ni taklitan gamay mixon, no? Kung sa concerning sa tulip na atong dagan dire mixon, no? So God must intervene. So dire ato makita in gitawag ato nga Ephesians 1:4, no? Wala makita dire Ephesians 1:3 to 4, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, dili ato makita, mison, it is God Himself nga ni-choose of certain people, no? To be, ato makita diri, to be recipient sa mga kamatayon niya pagkabato ni Kristo. But according has chosen us before the foundation of the world. So dito ato makita nga ang pagpili sa Ginoo, it is unconditional. So it is from eternity past. Kung yung makita nga ang date dito before sa foundation sa kalibutan. So, unsay pasabot na namin son. Pasabot na namin son nga wala pa ta mo exist. Wala pa kakabuhat og sala. No? O wala pa as what the Armenian says, may son nga nituo beforehand. They believe that ang election kay gipili ka sa Ginoo kay nakibalo ang Ginoo by for knowledge nga motuo ka sa malabot. So man nag-ielect ka niya. But rather ato makita diri may son before sa foundation sa kalibutan, it is a sovereign act sa Ginoo to choose gitawag itong certain people or gitawag itong elect people, no? Hindi nga according as He had chosen us, ato makita before the foundation of the world that they should be holy and without blame before Him in love. So ato makita diri nga ang kanigitaw na to nga reason or purpose why God chose these certain people kay to be holy. Nag-imply that men are not holy, men are gitawag na to nga wicked. Second Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren. So dili ato makita mismo ang pagpasalamat ni Paul ngadto sa mga taga-Thessalonians, dili kay salamat ta kay nituog mo sa Ginoo. But rather ato makita diri nagpasalamat siya sa Ginoo
sa Diyos, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Holy Spirit and belief of the truth. So ano makita din misoon nga nagpasalamat siya because it is God who chose them to salvation. So ato makita there's gito to nga election to salvation kita kan mo post misoon, no? And the Armenian Cup bias na sa Ginoo, no? Unfair kay nipili siya katawan certain nga katawan nga maluwas gay. So dili na kuan, di na fair sa Ginoo. Ato makita misoon if you want fairness dito plandan sa garden, no? God execute sa iyang righteous judgment ngani kanato. We are sinners. We are bound sa gitawag ng eternal destruction, no? Why something nga ngayon nga fair, I want fair. No. This is how God deal mixon yang gi-reveal sa scripture. So ano kita dira nga beginning from the beginning choosing you to salvation. Yeah, and 2 Timothy pod 2:10 mo ning ni Paul mo nang kanang the reason nganon si Paul kay eagerly, no, nga mo preach sa gospel mixon dili kay at karon nga argument ato makita nga dili na mo preach sa gospel kay nanamday pinili ang Ginoo. So saan pa natugpuan diha kay kung di siya pinili di siya buwas. So mo ning kanin so equate ang kaning kita nato nga election to salvation, no, election of salvation equals salvation. But rather mixon ato makita diri lahi ang take ni Paul na in 2 Timothy 2:10. Therefore I endured all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So ato makita din mixon mo nang take ni Paul knowing that there's God from the beginning the elect with certain people, no, to be recipients sa mga grace sa Ginoo. Then let us go knowing that nga ang atong pag-preach sa gospel kay dili siya something nga may lag na matuo man nagwa, but rather lagi mo believe, no? So mo nang country for example there's kita to nga election. Yeah, paday na migsonendre og kani sa election migson so election Romans 9:11 nila, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. So ato makita dito rin, not of works. Sa kanang ilang Ginoo nga nakita man sa Ginoo nga mutuo ka sa malabot man gipili ka sa Ginoo. But rather may ato makita bisan pa sa pagbuhat o wala pa kakabuhat og maayo o dautan, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth, but of God himself. Ato makita din mison Bana sa unahan na sa Romans 9:15-16, for he saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. So marami son nga mapasalamaton kita, no, kung makadungog ta nga nay reforming church o nay reformed church ka naman kibawta nga grace na sa Ginoo, mercy na sa Ginoo nga nay mga naluwas nga katawhan, no? Ato makita dili na tungod sa ilang kaugalingon, but rather it is God that showeth mercy. Ya, ana ta migson gid na huton ng kwan condition election. Sunod migson concerning sa limited atonement, no? O Christ died for those whom the Father had given, or the elect. Kaya ito makita din mison in the progress sa Ephesians 1, no? And gitawag 3-4 kay concerning sa gitawag ito nga election, and gitawag ito nga verse gitawag nga sa chapter 1 yapon verse 5-7 ato makita din nga ang reason o ang gitawag ito nga gitawag nga sa kanang they are elected o knowing that this elected people kay adunay sala, then dapat ang ilang sala nila bayaran gayud. So ato makita din man sa sunod nga verse 5, having predestinated us unto adoption of of children by Jesus Christ himself according to the good pleasure of his will,
according to the good pleasure of His will, sa Ginoo, to the praise of His glory for His grace, wherein He had made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So ato makita diri migsoon that the same people nga gi-elect is the same people by which Christ will gonna pay their sins migsoon, will shed His blood for these people, no? Og Matthew 1:21 ingon diha, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So dili universal migsoon ang efficacy sa kamatayon ni Kristo, but it is only to the elect migsoon. Christ stand for the elect people, those whom the Father nga gihanded down ngadto kaniya, no, nga gipili sa amahan. So ato makita diri in John 10 pon migsoon mo ingon diri, I am John 10:11, I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life for the sheep, no? So si Kristo iyang gihalad yang kinabuhi para sa mga sheep. Kay ato makita migsoon, in order, no, not only nga God must elect us, but also must pacify sa iyang gidemand, sa iyang justice, because we have sinned. We need someone nga mo'y bear sa atong sin o magbayad na nga sa cross. In Isaiah 53:10, it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. So ito makita, Christ bear the iniquities. This specific people gi-give sa Father nga ito kaniya, gi-elect, was the same people na po din iyang i-lay down ay iyang kinabuhi to pag-angkon sa ilang sala ug bayran na ato sa cross. So Christ died only sa ito nga for this elect migsoon. In John 6:39 na, and this is the Father's will which had sent me, that of all which he had given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day. So ito makita ng the security, the place of security, because Christ we're gonna lay down his life for his people. No? It is grace alone, no? It is by grace alone. Next, may son, in irresistible grace, that those to whom Christ died were irresistibly drawn by the Father and quickened by the Holy Spirit. So, here may son, ang gingon, no, sa Ephesians 2:4-5. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace are ye saved. So ano makita din mison? We are dead in trespasses and sin. Then aron ta mahimong mo respond sa maong grace sa Ginoo. Ato makita din, it is God who quickened us, no, nga gipanhaw ta, no. Ato makita diri, even when we were dead in trespasses and sins, and the hath quickened us together with Christ. By grace, it is by grace migsoon nya. Ato makita diri sa John 6:44, no man can come to me except the Father which had sent me draw him, and I will raise him up at the last day. So ato makita rin migsoon baka nang the idea na kundin, the reason nga nung na-save ka kay because kay ni decision ka sa imong kaugalingon, in other sense migsoon nga ni kan ka by your own gitawag nga kanang free will nga kundin ni decide ka sa diyan nakadungog ka sa diyang daghan kay mo gisiran nganong ikaw ang nituo kay para nimo kay tuman nako may ko naminaw o ka sa preacher nga may kay ni
ni eloquent kayo nakapasabot nimo, but rather ato makita mison dead man magson cannot gitaw na tong respond, no? Mo na giingon, mo na giingon ni sa Ginoo ngadto kang Ezekiel, can this bone lives? So ato makita tubag yun sa preacher mison, thou knowest Lord. So ang power to pen this dead bones mison, it dili tungod kay ni-approach sila sa ilang kagalingon, no? Nipanhaw sila mo na nga nganong naluwas ka di na tungod it's not because sa imong own nga initiatory, but it is God who pen you from dead, no, to respond sa iyang grace niya. Hindi nga it is the Father who draws him, so draw God na to sa amahan, no? Even there's a Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So ato makita diri ang inner nga works sa Holy Spirit, not only nga Father, no, nga nag-elect from before the foundation of the world, the Son who will be karang mahimong halad pasikuli to peace, so justice sa Ginoo and become righteousness. But ato makita diri, but also God intervene sa inner, no, parts of man migson. He weaken us, He renew us, He kanang bitaw to gipanhaw ta niya, regenerate ka, no, by the renewing of the Holy Ghost. In John 1:12 po ato makita, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So ato makita din, it is not kay ni will ka, but because it is God nga ni will. Yan ang dili siya bunga sa unod. In James 1:17 to 18, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of His own will begat He us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of His creature. So it is talking about sa new creation, which is regeneration. So, no? Then, so wala nga, the idea nga, it is because of us, no, it is because of God's grace. Ako din, nagbanhaw, nganay ka na to. So, paday na mison sa kinalasan, nga point, no, the perseverance or the preservation of the saints, those were the same people that will persevere, no, kaning elect to the end, because God will preserve them, no. So atong makita ang reason nganong mo persevere, nganong mulahutay sila, because it is not of them but because of God nga na preserve nila. At the same time mo na mo persevere sila. So, dire migso na ito makita in Romans 8, di ba? Muna yung Romans 8:28 to 30, the golden chain of salvation, when we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. So, ato makita mison nga if you are in the state of justification, you will be sanctified. If you are sanctified, you will be sanctified, you will be glorified. Yun, no? But ato makita diri pod nga it is God who from eternity past migsoon of in the beginning pod who called nganhi kanato, no, to be conformed to the image of His Son. Yeah. Sa unahan na in verse 35 to 39, who shall separate us from the love of Christ? No, shall tribulation or distress or persecution or famine
or nakedness, or peril, or sword, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So, ato makita mison the security, no? From beginning to end, mison, no? It is God alone, mison, no? Mga ato makita diri nga bisan pa sa taliwala ni mga principalities, angels, demons, ato makita butang karon sa malabot, kagutom, nakedness, kamatayon, ato makita no one, no, all these things mo ning conclusion of Paul, no, shall be able, kaning tanan shall not be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus, no. Yeah, and John 10:27 verse 30, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I will give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. So kung kita the security mixon, it is God, no, nga mo ni secure gayud sa iyang katawhan, nga dili gayud sila, they shall never be get out of a perish. God, they will persevere to the end because God will preserve them. Muna yun sa place, paano po din ni Paul sa Philippians 1. Philippians 1 ato siguro din sa 3. And I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all, making request with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So ato makita mison, he who began a good work in us. So ato makita din, Paul is always acknowledging, no, nga it is God, mison, he thank always God sa mga katawhan, nga yung makita din from the beginning ko na sila lang fellowship sa gospel until now, sa kaning panahon na, sa panahon niya yung suwatan ng mga taga-Philippians. But ato makita mison, wala mo limit si Paul sa present day, no, but sa malabot o sa being confident of this very thing, no, because it is God, it is not kita ito nga human mixon. This God will persevere or preserves his saints. Patay na mixon sa ika-duhang abahin. So man mixon, ako lang na ikuan gamay lang kay i-highlight na gihapon. So ato makita mixon, it is kita ito nga na possible mixon sa ingon pa na pastor na gihapon. Why kaposlanan ni except Christ, wala gyud mo anhi aron sa pag-purchase sa complete salvation mixon, no? God sent his son Christ Jesus to purchase complete salvation, no? Para makita mixon mana ingon sa Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had made us with blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So ito makita, God the Father bless us, no, all spiritual blessings in heavenly places because of Christ, no. Yeah, in Ephesians 1:7 po diha nga, in whom we have redemption through his blood for the forgiveness of sins according to the riches of his grace, no, through sa forgiveness sa sins ato migson, knowing he is may nahimong halad pasiguli, no, nahimong propitiation alang sa ato mga sala. So in
uh, in Matthew 1:21, di ba? Yung diya nga, he shall say, for he shall save his people from their sin, by saving his people by their sin. Atong gidiscuss kaniya, that is to lay down his life for his people. In John 3:16, ato makita, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. So ato makita, they shall never perish, but they have everlasting life. So, and again, may son ako na i-quote, may son, kay nindot na siya nga bahay, no? So, ikaw ni Tuman, there is a superabundance of mercy toward us in God's grace, but this is rooted in the person and work of Jesus Christ. The point of grace is that it is a divine response to human sin that has a concrete manifestation in God's action in history. Certainly, it has an individual reference for each and every Christian, but first and foremost, it is demonstrated in God acting in Christ in human history. God's gracious response to our sin cannot be separated from the work of Christ without completely losing its significance. God's response to our sin is not simply to forget it or act as if it never happened. No, his response is Christ. God's favor to me is Christ. God's love for me is Christ. So ato makita migson, dili kay gipiyong sa Ginoo ang iyang pagkahustisya, but rather ayon tubag sa Ginoo, Christ, no? God indeed is just, at the same time he is graciously, no? He is merciful, no? So diha migson ato makano padayon ta diha, the importance of today sa kaning gitawag natong sola gratia magson. Why is it still matters today? No? Una mison, because it is what the scriptures teaching. No? So, mao gining tulo sa scripture mison, that the only man can be saved is through by his grace alone. Yeah, kadua mison, because grace alone gives us the assurance to salvation as to us who are preaching the gospel unto them who are listening. So sabot ato makita ba nga morning assurance na to, no? Nga ang pag-preach sa gospel ato makita dili tungod sa tong might, dili tungod sa hearers, but it is God's grace nga mo enable ngadto kanila. So mara nga makapalikay na to migson sa mga inventions sa mga tao ano nang sa pagi no kay ron may friendly evangelism kuno ug uban pang mga method, but rather migson ato makita nga dili na mo, because God's grace migson nagtantang gyud sa glory sa man, no, sa preacher nga ni preach sa word, sa gospel, o sa recipient sa mong gospel nga nakadungog og nituo, no, ato makita gi tantang na sa Ginoo. Eto lo mison, because until today men still trying to obtain salvation by their good works, no, hantod karong panahon na mison ang mga tao nagkuan gyapon niya para nimo brad usa kay mo kuan ka pagi kanimo maluwas ka binutal ta binayo lang ta sugod karon hantod sa kinasa tong kinabuhi, kinasa tong ginhawa, diba ato makita mison, no, binuwang ya imo akong confront mison ya, so ya sure ka na di na gigam kasala kasala gyud mo na. Diba? So ato makita not only nga makasala ka, but wa pa na mapasabot nga mo sala na cover na, but rather God will require sa atong mga niagi. Yeah, ikaapat migson, because the majority who profess to be Christian today teaching that grace is not enough, they need to add their merit and works migson. So ato makita, di ba? Yung makuan nga para ninyo unsang kaluwasan, kuan kanang by faith ra, by faith. Kinsa nga faith? Kanang faith atuan na. So ato makita migson, mo naging Luther, bisag slight lang ba, bisag gamay lang ba. Wa gid rin nato isang faith yun sa verse na to, di ba? Is gift of God, no? Dili atoa. So mara migson, because there are preacher
of grace kuno karon, but in the sana ka ng sa pagyano o sa pagsusi no pagayo ba yung makita yung panout nga dili na enough ang grace, kinahanglan din nga works o ka nakay-part no, God's part, man's part. Ikalima mison, because in salvation we don't have a contribution to make it effective. It is all God who do all the works. It is all in all by grace alone. Amen. Sige, ada taman mison. Patampo ta. O Dios, kani mo nga labing gamhanan, kami nagapasalamat Ginoo sa imong gugma ug kaluoy, ingon man sa imong grasya nya imong gipadangat kani kanamo. Dios, wala kami lain angayan nga madawatan kun dili mao ra gyud imong matarong nga hukom sa silot sa mga kasalanan nga mo nabuhat. Kano Dios, kami nagapasalamat nga kami imong gikaluyan Ginoo. Gihatagan o Dios sa imong grasya o Dios pinagi sa kamatayon sa imong anak ngadto sa cross nga kundi iyang gibayran ang mga kalapasan ng kasalanan. Ngayon mga Dios, ikaw nagahimo ka namo nga matarong nagtawag ka namo o Dios. Salamat Ginoo nga ikaw gayud nagapamuhat nganhi kanamo ug walay bisag gamay Ginoo nga gikan nganhi kanamo ang rason nganong kami nakabaton sa maong grasya. Kining tanan Ginoo nagagikan lamang kanimo ug ang tanang kadungganan ug kahimayaan amo ibalik nga na kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.